Eto, nakailang palit na po to? Mga tatlo na sir, apat. Tatlo o apat? Mga ganun. Nakarami na. Mga ka-vloggers, na yun, tatlo o apat na expansion valve. Ang dami na, ang dami ng compressor, condenser, buo na eh. Yung kulang na lang yung buong sasakyan na palitan eh. Lahat napalitan na eh. Kaya talagang malupit ang trouble ha. Nakakatuwang tingnan kung ano nangyayari dito sa sasakyan. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, pasensya na kayo, nakasando lang ako kasi ganito eh. Meron tayong isang ka-vlogger na mayroong matinding problema sa kanyang aircon. Opo, ang sasakyan nila ay Isuzu na sportivo. At ang problema, napakalayo pa po ng pinanggalingan nila mga ka-vloggers. Napakarami na ng message nila. Last year pa yata o 1 year na tong message nila sa akin na hindi ko nabubuksan. At nung nakita ko nga, matindi na po yung problema ng sasakyan nila. Sa dami na rin ang gumawa, hindi mapatino. Ang problema nila mga ka-vloggers, may lamig eh. Ayun ha, kakaibang kanilang problema. Sandali, sila nga pala yung may-ari, si Sir, taga Dingalan. Ayan o, ayan po. Hello po. Ayun. Ilan, kung tutusin, ilan na po yung magawa nito? Ano sir, mga anim na shop na siguro. Mga ganun, hindi ako nagkakamali. Ayan po oh, Isuzu na sportivo. Ayan. Ngayon, 6 na. Ilang ulit na pong nagpalit ng compressor? Bali, 3 na sir. 3 compressor mga ka-vloggers ha. Tapos pinalitan na rin ang condenser ng laminated. Evaporator, nagpalit na rin. Expansion valve. Paulit-ulit na. Kumbaga, ganun na nangyayari. Mga ka-vloggers, kung tutuusin, may lamig yung aircon nila eh. No? Nag-automatic pa nga eh. Ang number 1 lang na concern dito, no? Masyadong umiinit yung hotline, yung dryer. Hindi mo mahawakan, parang plancha. So, nilagyan namin ng gauge ngayon. Pala si Abo TV. Oy, ka-vlogger. Ayun at si Papa P. Ayun o. Tinawag ko tong aking mga backup para may katulong ako mga ka-vlogger. Sige nga, paki-start mo, Papa P. Tingnan nyo, nilagyan namin na ng gauge ha. O, yan. Hindi tumataas ang kanyang low side, matagal, bago umakyat dito. Ito ang kanyang high side, ha? O, nasa 150. Sige. Ngayon, aircon mo. Yan. Pagka ini-start pa lang, etong dryer niya, pag andar pa lang, hindi mo na mahawakan. Ayan. Pero okay ang bula. Ayan o, may bula pa. Okay. Pero ito, sobrang init. Hindi ba ano yung gas? Abutin mo na lang dyan. Steady ha, sige. Okay ang reading niya. Okay ang lamig na suction. Pero yung receiver dryer, sobra init. Yun ang mga napansin ko rito. O yan, malamig. Malamig lahat. O, kakawis. Eto, sobra init. O, hindi mo mahawakan. Hawakan mo yan po. Lahat mainit. Oo, mainit. Diba? Nakakapasok. Sobra init oh. Buti nga matibay ang pressure switch eh, hindi pumuputok. So, gusto ko munang makita ang expansion valve mga ka-vloggers. Pero malakas ang kutob ko na hindi lang expansion valve to.
parang ano, moisture. Kasi nangyari na, sa dami ng gumawa, maaaring napasukan ng moisture to. Lalo yung sabi nyo, pinaplasing sa noong parang iniipon lang ang prep. Parang ipunin, gaganon. Punong-puno ng tubig yung mga ganong compressor eh. Moisture, kasi alam ko may mga ganun sir, parang may moisture yung mga... Oo, puno ng tubig yon. Kaya mga ka-vlogger, sa reading, hindi tumataas. Ang ganda. Apat nga bro. Ang ganda nga na reading eh. Oh, yung 200 niya, hindi rin tumataas oh. 210 lang, wala pa sa 250. Oh. Pero ang dryer, hindi mahawakan sa init. Oh, grabe. Parang sasabog. Oh. Sige, gusto ko muna makita ang mga expansion valve mga ka-vloggers. Pagka okay ang valve nito, 100% moisture to. Mamaya na lang po, balitaan ko kayo. So, ito po mga ka-vloggers, pinabaklas ko kay Papa P at kay Abo TV yung mga evaporator. Kasi ang unang-unang nakita kong problema, yung karga niya, parang wala ako nakitang kahit konting liquid. Di ba? Puro na lang ano, sila nakaupo. Puro pressure. Tsaka parang ang laman niya, parang pang 2 van. Sobrang dami. So nakabaklas na po yung 2 evaporator. Oh. So ito yung sa likuran. At ito yung sa harapan. Mabuti na lang, nandito yung 2 bata ko. Oh, talaga. So titingnan po natin. Ayan. Sumakit na yung ulo nila eh. Galing Aurora. Dinggalan, no? Mga ka-vloggers, napakalayo no, na banda Nueva Ecija, papunta na sa ano yun, di ba, Ilocos na, papunta, Cagayan na yan eh, no? Yan ang ruta na yan, Nueva Vizcaya. Nueva Ecija, yan. Oo, layo, napakalayo mga ka-vloggers, kaya kailangan nating makita. Kung yung si Mark dyan, dyan lang sa Pampanga, sila napakalayo, kung ilang kilometers kaya hanggang dito. Ano sir, nasa kulang 300 kilometers. Makita nyo mga ka-vloggers, 300 kilometers pang binyahin la para lang makita to. So, tingnan natin ang ating magagawa. Subukan natin. Supo! Kakalibrate muna namin expansion valve. Sige po. Okay, ito. Kakalasin natin to. Ito ang kanyang expansion valve. Nakailang palit na po to? Marami na sir. Nakarami na kayo? Marami na po. Ganun? Marami na sir. O yan o. Pero makikita ninyo, malinis pa. Hindi dumudumi kasi hindi pa ganun kalamig. Ano, laging ginagawa. Kailan pa huling ginawa to? Ano, sir? Last year sir. Last year. Yung linis po. Tapos, ganyan na, hindi na napatino yung init na yan. Hindi na sir. Sobrang init. Ngayon sir, mas lalong uminit nitong huling pinalitang tube. Tapos, ang isa pang concern ko rito, ito yung kanilang sasakyan ha. Mga vloggers yan. Nakakalas na dito sa gilid. Tingnan naman ninyo ha. Pinagpalit na kayo ng condenser, no? Opo. Oh, ito. Ang problema lang dito, yung condenser nila, yung inilagay, laminated, pero mas maigsi rito. Kapos, kumbaga isang pwedeng maging reason ng pag-iinit eh. So, ilan na yung compressor nila, dami na nilang, ito po yung mga dati rito. Yes sir. Na yun, dami na nilang compressor, oh, puro gumalas na atong isa. Tapos, ang isa pang nakikita ko rito mga ka-vloggers ha, ito. Ganda nga, ginawa na nila, dalawang auxiliary pan, oh. Oh, si sir na rin daw nagkabit, yung may-ari. Ayan, 2 aux pan mga ka-vloggers ha. Ang galing sana. Kaya lang, kapos ang condenser, ayan oh. Oh, open na sa ilalim, nabawasan ang nagpapalamig ng refrigerant, di ba? Tapos, ang isa pang problema rito, kung pagmamasdan ninyo, gaya ng lagi ko sinasabi sa vlog, malayo. Ngayon, oh, yung shroud, malayo na po sa fan blade. Tapos, sa bandang ilalim, wala na siyang, ano doon, oh, open na yung ilalim. Tingnan po ninyo, ha.
Oh, ang shroud, ito lang, oh. Doon, wala na. Malayo na yung fan blade, oh. Napakalayo na niya. Sa shroud, hindi na naihigop yung init ng radiator condenser. Ayan, oh. So, sinasuggest ko po to sa may-ari ng sasakyan na paggawa nila to, palagyan to ng additional dugtong na laterya, pabilog na ganon, tapos i-cover dito hanggang ilalim. Kailangan magawa po yan. Hindi pwedeng ganyan, isang cost pa rin ng high pressure yan, no? Dahil hindi ko gusto yung nangyari doon kung bakit ganun kainit. Titignan natin. Basta gagawin natin yung makakaya natin para makita yung mga ano to. Unang-una sa expansion valve, mga ka-vloggers. Eh si sir. Hello po. So makit na yung ulo nila dito sa sige, tingnan natin. Okay, bro, buksan na to. Yan daan yung mga pang-calibrate, ha? Titingnan ko muna itong mga expansion valve nila. Okay. So mga ka-vloggers, tingnan nyo to, ha? Ang nakakabit daw na thermostat, ito po, tingnan nyo. Ito, maganda, bago, oh, bagong bago. Kaya lang, pinapalitan daw sa kanila habang ano, ito luma. Ayan, oh, nakakabit pa nga ito luma, oh. Na hindi na kinalas po to, no? Dito inano na. Buti hindi na ano, nabutas. Buti na isuksok nila nang nakakabit pa lahat. Hindi na pintol. Ito ngayon nakakabit. Ito yung bago. Itong bagong to, bagong bili nyo rin. Opo. O kasama sa talaga stock nyo yan. Ay, binili ko po yung bago. 1 year na po siguro. Yung bago na. Eh, pinagbintangan niya yung ano din. Ang tawag din niya, parang hindi daw namamatay. Ito, tabi mo ito, bro. Sige. Iwala nyo yung resistor, bro. Safety nyo, ha. Yan, dito sa bandang gitna. Sige, kalasin na ito. Kalasin na expansion valve. Makikita natin. Buti nandiyan si Papa P, oh. Ito, nakailang palit na po ito. Doon nasa yung cutter mo. mga 3 na sir, 4. 3 o 4. Mga ganun. Nakarami na. Mga ka-vloggers, kahit na yung 3 o 4 na expansion valve. Ang dami na. Ang dami ng compressor, condenser. Buo na eh. Yung kulang na lang yung buong sasakyan na palitan. Lahat napalitan na eh. Kaya talagang malupit ang trouble, ha. Nakakatuwang tignan kung ano nangyayari dito sa sasakyan. Titignan natin. Gusto ko muna sa calibration yun kasi kahit anong gawin nyo, sabi ko nga kahit sandang expansion valve eh, hindi nyo alam lahat ang reading po nun. Yun talaga yun. Hula lang ang mangyayari at ang magdadala talaga ng kasagutan ayun, yun, yung kulay blue dun sa ating calibrator, mga ka-vloggers. Kaya kalasin na muna to at titingnan ko kung ano reading nito. Mamaya na lang, mga ka-vloggers, habang kinakalibrate, pakita ko sa inyo kung ano reading nito sa harapan at bubuksan natin yung sa likuran din. Sige, mamaya po. So mga ka-vloggers, nakakalas na yung na-open na yung mga evaporator nila. Ito, nakakabit pa to, bro. At tanggalin mo na to. Ito sa likod at ito na yung sa harapan niya. So magkakaalaman na kung ano reading nito. Nakalibrate na para malaman natin. Ayan na. Go, malaman natin. I-on na natin. Sisimula tayo. Wala pang kahangin-hangin. Go. Tapos to, handa na yung yellow. Si Abo TV ang cameraman, mga ka-vloggers, at si Papa P ang tagahawak na yellow ngayon. Sige, let's go. Nanonood si Sir, ano pangalan po ninyo? John. Ayun, sige. Nakikita na ang reading ng kanilang expansion valve, mga ka-vloggers. Titingnan natin kung ano reading, yung dalawang yan. Ito ang front, unahin natin to. Nakarami na sila ng expansion valve. Kailangan bababa yan. Ayun,
adventure. Oh. Wala, ano? Dalawang ganyan na, ayaw pang gumalaw. Patay. Kunin natin yung maximum na pagbaba niya. Mga ka-vloggers, ito yung sa harapan na expansion valve, ha? Nakikita ko, mukhang magandang harapan. Pasado tong harapan na to. Tingnan natin yung likuran, mga ka-vloggers. Ito naman tayo sa panglikod, mga ka-vloggers. Dahil okay yung isa, ayun na. Good dyan. Walang problema sa nakita ko. Okay daw, sabi ni Pearl. Good dyan. So ito namang isang titingnan natin kung ano reading nito. Ayan. Ayan ha, focus ka rito. Gumagalaw, mga ka-vloggers ha. 18 ang gusto ko dyan ha. Oo, ganun na rin ha. Oo. Konting sasakalin lang pero medyo maganda rin ang valve. Oo. Oo, maganda rin. Okay. Yan, walang hula-hula yan. Mahirap yung bili ng bili, hindi nyo rin alam kung sana lumamig o gusto ko lang bumaba ng konti pa. Yeah. Magkakaroon na ng kasagutan yung agam-agam. Ayun yung agam-agam ang tawag doon, yung nagdududa ka, okay kaya yung nailagay? Ano kaya reading nun? Ito, talagang makikita natin na okay pala, walang problema yung valve. So, ano ang nagpo-cause ng problema? Ganun ba yun? Wala oh, di ba? Pinihip ko. Oh. Nag-18, di ba? Oh, kanina hanggang 20 lang siya eh. So, mga ka-vloggers, na-adjust na namin tong sa likod, ginawa kong 18. Ayun ang gusto ko. So, yung harapan, ipipihit ko rin kasi mas unang dinadatnan yun. So, baba lang natin ng konti dahil ang lilit ng evaporator ng Crosswind Sportivo. So, kailangan na medyo sakal yan, hindi katulad. Ang 18 kasi kahit malaki evaporator mo tulad ng Adventure, pwede yun. Eh, ito, ang liit ng evaporator nila. So, pwede pa natin gawing 18 tong 20 kanina sa harapan, no? So, sandali. Adjust lang namin yung tingin ko, gusto kong i-flashing ng konti lang yung condenser. Yung lang, dahil maganda mga valve, no? So, mamaya na lang po ulit. So, mga ka-vloggers, okay ang mga valve niya. Na-adjust at nakita. So, wala nang wala nang kakaba-kaba tungkol sa valve. Baka mamaya siya sira o ano. So, may iba pang tayong dito, concern. Tingin ko, yung refrigerant tsaka yung sinasabi ko nga, ipagawa na lang nila pag nakauwi sila sa Aurora. Yung dinrawing ko na sa kanila kung ano ipapagawa at gagawin doon sa shroud. Kasi hindi pwede yung ganun na malayo yung fan blade doon sa shroud. Wala rin silbi yun. Kaya lang masyadong matrabaho na yun. Latero na lang ang sabi kong gagawa dapat nun. So yun ang mangyayari dyan, mga ka-vloggers. Pagawa na lang nila sa kanila pag nakauwi. Pero tingin ko yung karga niya kasi parang puro hangin lang. Wala man lang kahit konting liquid. So yun ang mga natin dyan. Assemblein muna namin ulit to, mga ka-vloggers. Sige, mamaya na lang po. Mga ka-vloggers, hindi ko na pinakita sa inyo yung mga proseso. Alam na ninyo yun. Mula doon sa pagpa-flashing o normal na lang na alam na ng mga ka-vloggers natin dyan. Yung number one na concern dito, yung tungkol doon sa pag-iinit ng dryer. So, kinalibrate na yung mga expansion valve na nakita naman na ninyo yun. Tapos sinassemble na namin. Ayan, kasalukuyan na kinakabit yung dito sa likod. Oh, yan yung mga luma niya. May condenser siya. May compressor, dalawang compressor. Tapos
Nakakabit na lahat, na-flashing na lahat yan. Nakita ni Sir. Ngayon, mga ka-vloggers, merong isang gusto ko lang i-share sa inyo. Isa sa mga nakita ko dito. So, nagpalit ako ng receiver dryer, no? Ayan. Ang dryer na normal, kung ano ang tubo, mga 560 na ganyan din ang loob ng receiver dryer, yung tubong nakapasok. Ayan, bago na po yan, ha? Ayan, binago. Yung luma niya, tignan ninyo, makikita ninyo. Ayan, no? Hindi ko alam ba't ganito itsura. Ang liit na tubo doon sa loob, ayan, no? Parang 1/4 lang na capillary tube yun nandoon. Tignan ninyo yung mga technician dyan. Yung mga normal na ganyan, kung ano yung halos butas nito, yung pasukan, ganyan din ang loob. Ito sa kalo, kaya pagpasok dito sa init, yung init, no, sa right side na yan, papasok siya doon sa kanyang pinaka-filter, yung tubong to sa out na to, sakal. So kaya siguro umiinit, mainit na mainit to. Liban sa, sinasabi ko sa kanila na pagawa nila to, doon sa Dinggalan, Aurora, babaguhin to. Talagang lalo pang gaganda yan dahil malayo sila eh. Hindi na namin gagabihin sila masyado, baka hanggang bukas nandito pa sila. So ayan, no, ayan ang concern ko, sobrang liit na tubo na parang alam mo hindi perfect yung pagkakagawa eh. Ayan, no, para bang tabingi pa yung hindi mo alam kung binarenahan o kung paano. Kaya tingin ko malalaman namin. So lahat yan na-flashing na at pinasuka ko yung compressor. Ayan, kung makikita nyo, oily dyan, no. Ayan, no, masyadong oily dahil pina-under ko siya. Pinasuka ko to para ilabas niya yung mga laman. Tignan natin mga ka-vloggers yung kalalabasan. Pero kailangan magawa rin tong sa shroud na to dahil hindi ako bilib dyan. Magbubuga pa rin ang kahit pa paano init to, makaka-apekto pa rin to dahil hindi ako bilib sa liban sa lumiit nga yung condenser pero nalagyan naman yan dalawang auxiliary pan eh. Ngarang napalitan yung liit na yun eh. Nilagyan pa nga pala nila to ng silyado. No, sinilyado nila pagitan ng radiator at ng condenser, sinilyado niya lahat. Nilagyan nila ng goma. Kaso nga lang, sabi ko nga, dahil hindi silyado rito, pagbuga ng auxiliary pan dito, naiipon ngayon dito yung init dahil hindi naman hinihigop talaga nitong blade. Open na open siya eh. Kung pagmamasdan ninyo, napakaluwag. Tapos malayo na siya, malayo siya. Hindi talaga concentrated. Pero sa kanila na ipapagawa sa mga magaling na latero doon. Maghahanap sila sa Nueva Ecija raw, di ba? Ayun, papanoorin na lang nila itong vlog na to. At least mga ka-vloggers na check ko lahat. Okay ang expansion valve. Okay ang compressor. Hindi lang ako bilib sa receiver dryer. Pinomba namin. So, ngayon lang doon nakatikim ng ganong flashing dahil sa mga machine natin. Ayan, pinomba yan. Hanggang ngayon, may pressure pa nga po sa taas, di ba? Ang lakas no? Talagang sold. So, mamaya na lang mga ka-vloggers. Curious. Gusto ko gusto ko makita kung anong kakalabasan na ito mamaya. Kung ganun pa rin ba nakakapaso, talagang dito na yan. Sige, mamaya na lang po. So, mga ka-vloggers. Ito na. Umaandar na yung sasakyan niya. Maganda na. Tulo na ng tulo ang kanyang kontrolado pa rin ito ganda. Sige, apak! Ito lang talaga malayo, open saka magiging safe sa kamay may mga ka ba hindi delikado walang slide lalong gaganda yan, maganda na, lalo pang gaganda. Walang init walang init. Hindi katulad kanina, di natin mahawakan. Ang laki na pinagbago. At saka malamig na malamig.
pang igagantayan. Ipipidyo ko yung sir. Gusto ko makita yung mga gagawin na rito. Alam ko na, ayan o. Alam ko yung iba na. Mapapanood ko rin sa YouTube ko. Baka, ayun o, lagi na nag-automatic. So, sabi ko sa kanila, i-video nila pag nagawa yung shroud dahil yun ang unang request ko dyan, gagawin sa shroud. Pero maganda na, mula doon sa sobra ng karga. Kanina, sobrang karga eh. Puro hangin. Kinakargahan daw siya, naka-minor lang, kaya hindi talaga lalamig yan. Tapos, mainit na mainit. Puro hangin. Yung dryer, maliit ang butas. Okay naman expansion valve eh. Wala tayo problema sa valve. Tapos, na-flashing namin. Ngayon lang daw nakatikin na flashing ito mga ka-vloggers. So, paano mga ka-vloggers? Sinare ko lang ulit sa inyo. Uwi pa sila ng Dingalan, Aurora, no? Layo. Ano pa ba ang masasabihin ko mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam! Okay na to.